Magandang umaga po sa ating lahat. Sisimulan na po natin ang ating pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon. Tayo po ay tumayo. Ito po ay pangungunahan ng ating kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, Tagapangulo. Sa pong magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, ganoon din po sa ating mga kababayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pangunguna po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Good morning po sa ating lahat, especially po sa ating tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa ating po mga kasamahang konsehal ng bayan. Bago po tayo magsimula, awitin po muna natin ang ating pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinirang. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa ating po pangalawang bahagi, tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin lumikha, sa diwa po ng pasasalamat at kababaang loob, kami po ay nagkakatipon sa iyong pangalan at presensya upang humingi ng paggabay sa panibagong araw na ito, na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Hinihingi po namin na isugo po ninyo sa amin ng inyong banal na Espiritu upang kami ay inyong instrumento ng paglilingkod sa aming mga kababayan. Gabayan nawa ninyo po kami ng inyong karunungan at puspos na kaalaman upang makita namin ang mga pangailangan ng bawat mamamayan na sa amin ay nagkaloob ng pagtitiwala. Nawa sa aming pagtitipon ngayong araw na ito, ang inyong banal na kalooban, ang mamayani sa aming isipan at puso. Nawa sa aming kagustuhan maging daan ng tamang paglilingkod sa aming kapwa, matuto kami magkaisa sa diwa ng pagmamahalan at pagbibigayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay mag-ahis panumpa at ating pong bigkasin ng Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that the redound of the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and my heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kasamahan. Pasasalamat na rin at ang bagyo po ay iwas sa ating bayan. So pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Magandang umaga po muli. Happy Family Day po sa ating lahat. Ang katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na ginanap noong ika-15 ng Setyembre 2025 ay naipamahagi na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na konsehales ng Bayan ng Tagkawayan. Kung kaya po, ito po ay hinihiling ko na po na mapagtibay na sa pamamagitan ng ating chairman ng Committee on Rules, walang iba si kagalang-galang Vicente Salumbides IV. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Kung wala na hong paglilinaw
sa ating pong katitikan, ay hinihiling ko po sa kapulungan na ito ay mapagtibay. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluwahan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Mr. Chair, sa inyo pong pahintulot, ang ating pong calendar of business ay meron po tayong accreditation ng 15 civil society organization para sa mga bago pong CSOs. Meron pong renewal ng 7 CSO. At meron po tayong mga dininig kanina na barangay budgets, San Francisco Supplemental Budget Number 1, Poblacion Supplemental Budget Number 1, Kinatakutan Supplemental Budget Number 1, Sabang Supplemental Budget Number 1, Katimo Supplemental Budget Number 1. Nihiling ko po ma-refer sa committee ng Budget, Ways and Means. Maraming salamat po. At ang accreditation po ng CSO ay ma-refer po sa committee ng CSO, Cons Joel Enriquez. Sa CSO. Meron po tayong dininig kanina na ordinansa number 4-2025. Ang ordinansa para sa pamamahala ng solid waste at pagbubukod-bukod or proper waste segregation ng Barangay Tonton. Committee on Environment po, Mr. Chair. Committee on the Environment. At meron po tayong for yung police. Committee meeting. Okay po. So, yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Good morning po sa atin lahat. For CSO accreditation po, ito po yung 15 bagong magpapa-approve ng kanilang accreditation. Ito po ay ang mga sumusunod. Mapulot Farmers Association, Mapulot Tricycle Operation and Drivers Association or MAPTODA, Samahan ng Magugulay ng Kasispalan, Kinatakutan Fishers Folks Association, 4Ks Kababaihan Kabalikatan para sa Kapakanan at Kaunlaran ng Bayan, Mountain Zone Tagkawayan, San Rafael Riverside Homeowners Association, Pambayang Federasyon ng 4K Tagkawayan Quezon, Federation of Tagkawayan Hog Raisers, Tagkawayan Beekeepers Producers, Cooperative TBPC, Cabinet Quezon Province INC 406 Tagkawayan Chapter, The Fraternal Orders of Eagles Philippines INC Tagkawayan Golden Eagles Club, Samahan ng Magniniyog ng Barangay Santo Niño 2, Samahan ng Obrero ng Silangan, Santo Tomas Upland Farmers Association or Estupay, Barangay Victoria Fishers Folks Associations. At ito naman po yung 7 na magre-renew naman po ito ng kanilang accreditation. Ito po ay ang mga sumusunod. Busigon Farmers Association, Kasama Ka Farmers Association, Samahan ng Magsasaka ng Barangay Katimo, Bukluran ng Samahan ng Magkakapitbahay sa ikaunlad ng Mangingisda ng Barangay Rizal, Barangay Tonton Farmers Association, Small Water Impounding System Association of Payapa INC at ating kooperatiba multipurpose cooperative. Akreditasyon ng 15 bagong CSO at 7 muling pagtitibay ng kanilang samahan ay pinangaluwahan ng kagalang-galang ng mga sangguniang bayan nang walang pagtutol. Thank you po. Kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na tagapangulo, kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag. Yung sa akin po ay
katanungan lang po, kung ang lahat po ba ng ating kinilalang bagong samahan at lumang samahan ay kung sila po ba lahat ay magka-qualify para maging miyembro ng local special bodies. At kahilingan din po ng 5 barangay na para po sa kanilang supplemental budget para sa taong kasalukuyan. Barangay San Francisco, supplemental budget number 1 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 1,322,582.26 centavos na ito po ay gugugulin nila sa iba't ibang programa at proyekto, lalo't higit po ang pagbili po ng emergency vehicle. San Francisco Supplemental Budget number 1, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ganon din po ang kahilingan ng Barangay Poblasyon, Supplemental Budget number 1 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 557,092 pesos .03 na inilaan po nila para po sa solid waste management ng Barangay Poblasyon at ganon din po para sa festival na idaraos po nila para ngayong buwan ng October na nagkakahalaga ng 557,092 pesos .03 centavos. Poblasyon Supplemental Budget number 1, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin rin pong pinagtitibay. Kinatakutan, Supplemental Budget number 1 para po sa taong 2025 na nagkakahalaga ng 351,703 pesos .66 centavos para po sa kanilang mga programa at proyekto na kanina po ay dininig din natin ang kanila, na dininig po natin sa public hearing. Hinihiling po na mapagtibay. Kinatakutan Supplemental Budget number 1, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Ganon din po ang Supplemental Budget number 1 ng Barangay Sabang para po sa taong kasalukuyan 2025 na nagkakahalaga ng 42,912.33 centavos na gugugulin po nila sa kanilang traveling expenses at repair po ng kanilang laptop na nagkakahalaga muli po ng 42,912.33 centavos. Barangay Sabang Supplemental Budget number 1, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na din pong pinagtitibay. Ganon din po ang Barangay Katimo Supplemental Budget number 1 para po sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 1,619,101 pesos .34 centavos na gugugulin po nila para sa construction ng street lights, improvement ng BHS, improvement ng water system sa Sitio Pag-asa at Sitio Buyabod at ganun din po ang pagpapaayos ng tulay sa pagitan po ng sentro hanggang Aplaya 1 at para din po sa iba't ibang repair and maintenance ng kanila pong playground para po sa ECCD. Katimo Supplemental Budget number 1, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Maraming salamat. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Magandang umaga po, ganun din sa ating secretary at sa ating mga kasamahan. Sa ilalim po ng Komitiba ng Environment Protection and Natural Resources, magalang po ako nagmumungkahi na mapagtibay na ng Sangguniang Bayan ang
ordinance ng Barangay Tunton na may bilang 4/2025 na ang pamagat ay isang ordinansa para sa pamamahala ng solid waste at pagbubukod-bukod o proper waste segregation. Barangay Ordinance ng Barangay Tunton bilang 004-2025, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na din pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Forich Salumbides. Mr. Chair, open na po tayo sa other matters. Other matters? Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Magandang umaga po sa lahat. Marami pong salamat, Mr. Chair, at sa aking pong mga kasama. Ang inyo pong lingkod ay nais na ipaabot sa tamang ahensya ang patungkol po sa pinangyarihan kahapon dito po sa highway, sa may malapit po sa may McDonald's, Jollibee sa highway po. Meron po tayong insidente doon na kung saan meron pong binawian ng buhay ay hindi po medyo, alarming na po yung mga nangyayari sa lugar na yon, blind spot, then sobrang bilis po ng mga sasakyan, ay pinapaabot ko po na sana ay maimbitahan po natin ang primary concern agency patungkol po dun sa National Highway, kung hindi po ako nagkakamali ay LTO, para po malaman natin kung ano po ang prevention na pwede pong gawin doon, Ginoong Tagapangulo. Marami pong salamat. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Marami pong salamat, Tagapangulo. Kung natatandaan po ninyo, nagkaroon na po tayo ng request ng traffic light dyan sa ating kagalang-galang Congressman Atty. Mike Tan at na-serve naman po sa atin yan. At sa katunayan, nakikita na po natin dyan, panahon pa po ni Consial Sander na siya ay bilang kapitan, na itayo na po yung ating traffic light. Ang nagiging problema po dyan, Tagapangulo, yung implementasyon na naging display lang yung ating traffic light, walang ngipin tayo sa mga motorista na kung hindi nila iginalang yan, walang ahensya na nagtitikit dyan. Sana po, Mr. Chair, mapagtuunan ng pansin. Hindi lang po isang beses na nangyari ang ganyan. Kung natatandaan po ninyo, may bumangga na po dyan truck. Padalwa po, nung isang mag-anak na nakamotor na di umano, ang sabi ng driver, sulo daw po sila sa araw. Pag umaga, yung araw po, pag ahon nila po dito sa may part ng Santa Cecilia, pag bulagang ganon, sulo na sa araw. Kaya siguro, Mr. Chair, sinususugan ko yung mungkahin ni Consander na malagyan po natin ng ngipin yung panghuhuli o lagyan ng warning, another warning po sa may part ng Maharlika Highway along Santa Cecilia, Poblacion Road. Yun lamang po, Mr. Chair. Ang mungkahi po ay una siguro concern natin sa PNP. Kasi nandiyan naman na yung warning device na galing sa DPWH through Congressman Atty. Mike Tan. Ang napansin na lang siguro natin ay yung magmando. Kasi nga, bukod sa doon sa sinabing sa araw, ay yung terrain ng ating highway ay palusong pareho, tinatawag ng mga biyahero na duyan. Parehong palusong, and then kurbada na may dalawang exit, papuntang bayan at papuntang Monhay. So talagang kung ating titingnan na yung vehicular management ay medyo dangerous ngayon o risky sa mga papasok papuntang bayan at papasok Mountain Zone. So siguro i-address na lang natin yung ating resolution sa ating punong bayan para mapadalo ang ating PNP.
So ang matapos po na ang mungkahi po ay matapos mapagtibay at masigundahan ng kagalang-galang Konsehal Bomel Dibero ay pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. So ang atin pong resolution ay address sa ating mahal na punong bayan. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat to, Mr. Chair. Ito naman ay patungkol din sa highway, sa Baybay Highway. Ito po ay minungkahi nung nakaraan ng ating kagalang-galang Jojo Frondoso na yung mga bata daw po na namamara sa highway. Dahil ako po ay personal ay na-witness ko. Nakita ko personal, Mr. Chair, doon sa may St. Peter, may namamara hong mga bata nga. Dalawang babae yung nakita ko. Medyo nakakabahala ho yun dahil hindi na nga ho sila na parang nahihiya, harap-harapan na lang ho silang namamara doon. Ay baka po mahingan lang natin ng follow-up. Kahit to hindi na imbitahan, basta magbigay na lang ng report kung PNP man po ba yan o ang ating MSWDO, kung ano po ang nagiging progreso nila patungkol sa bagay na ito. Yun lamang, Mr. Chair. So follow up na rin lang doon sa ating address na rin natin sa ating mahal na punong bayan. Conjoint man yan ng PNP at saka ng MSWD kasi nga mga minor de edad. Address na lang siguro si Ana. So ang mungkahi po ay follow up para sa follow up na pag monitor noong nasabing mga minor de edad sa tabing highway ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Nabanggit ko na konsehala sa taas yung iba baka mapagkamalang kayo konsehala. Kagalang-galang Konsehal Leo San Binaventura, pero bago yon noong parang gusto mong itanong kung anong oras na mamara yung mga kanina. Masama ang tingin mo sa kagalang-galang Konsehal Port sa alas 12. Puyat ka na nun, Konsehal Leo. Napadaan lang, paglilinaw. Ang gusto ko po sanang itanong, Mr. Chair, kung sumakay ba? Kung sumakay ba kay Konsehal Port nung pumara? Thank you po, Mr. Chair. On behalf po ng Committee on DRRM, nakareceive po ako ng request letter ng resolution sa pangunguna po ni Sir Bayani Garcia. A resolution authorizing the Municipal Mayor Luis Oscar T. Eliazar to sign into a memorandum of agreement in relation to the formulation and adaptation of the local climate change adaptation plan, which will serve as a strategic framework to guide the municipality in implementing programs, projects, and activities that address climate risk and enhance community resilience. Resolution mula po sa ating DRRM ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Meron po bang paglilinaw? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Mr. Chair, if I may po, isa pa. Kanina po nandito po ang ating punong barangay na sa pangunguna po ni Kapitana Irene Sangreo ay may binanggit na rin po patungkol po sa ating kagalang-galang na Congressman Attorney Mike Tan. Kaya po ako po ay nag-aakda ng isang kapasyahan na humihiling sa ating kagalang-galang Congressman Attorney Mike Tan na kapaglaan ng isang rescue vehicle para po sa Barangay Tonton sapagkat walang sapat na pondo ang barangay upang makabili ng rescue vehicle at malaki din po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at maaasahan sasakyang pang-rescue upang makapagbigay ng agarang tugon sa panahon na aksidente, kalamidad o sakuna. Thank you, Mr. Chair. Mungkahi po para sa kagalang-galang na kinatawan ng ika-4 at distrito, Congressman Attorney Mike Tan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Pero bago po yun ay ang alam ko po tayo nakapag-issue na ng isang Rosco sa Barangay Tonton. Bukod pa po ba yan? Sir Chair, ayon po sa ating punong barangay kay Kapitana Irene ay tama po, meron po silang isang Rosco. Kaya lang po, open yung likod, kumbaga po ay mas prefer nila na yung talagang makakahiga yung pasyente in case po na may mga ganong senaryo po.
Sana may mga budget pa para sa kanya. Gustuhin man natin kasi ang bayan, inuuna natin eh. Anyway, ano naman natin. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Ito naman po ay isang resolution expressing only support for the passage of national law, which is naipasa na rin po ito last September 8, 2025 ng atin pong Sangguniang Panlalawigan. Kaya nga lamang po ay minamabuti po doon na magkaroon din daw po ang bawat municipality ng resolution expressing support for the passage of national law. Basahin ko po, Mr. Chair, a resolution expressing support for the passage of national law institutionalizing the Local Economic Development and Investment Promotion Office and the appointment of Local Economic Development and Investment Promotion Officer in all local government units. Ang alam ko po ay mayroon po ang ating bayan kaya nga lamang po ay hinihingi po ng panlalawigan na magkaroon po ng every municipality support to enact a national law regarding the said matter po. Maraming pong salamat. Resolution po para sa pagsuporta sa nasabing batas nasyonal na ibinibindi ng ating pang-probinsya ay pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Konsehal Port Salumbides. Salamat to, Mr. Chair. Mr. Chair, kung wala na pong mga mungkahi ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating pagpupulong. Mungkahi po ng paglilinaw, kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mr. Chair, maraming po salamat. Bago po sana tayo magtindig ay nais ko lamang pong opisyal na batiin po ang bawat isa sapagkat half day po ngayon. Happy Family Day po ba ang pinagdiriwang? Ano pong tawag doon? Galing ng pamilya. Yung kain ng pamilya mahalaga din. Kainan. Kain. Kain ng pamilya mahalaga din. Binabati ko po ang lahat sa pangunguna po ng ating munisipyo. Mungkahi po na pagsasara ng ating pagpupulong ay kasama ang pagbati ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro sa kain ng pamilya at Family Days. So happy Family Days po sa ating lahat. At pasasalamat na rin at ang bagyo pong binabalitang super typhoon ay umiwas sa ating bayan ng Tagkawayan. So ang pagsasara po ng ating pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.